Hello friends, this is Angking Fi Vlog Canada. Welcome back to my channel. We're gonna have our Live the Faith here today for the month of April. So, morning. So stay tuned with me, with us. Thank you. So I'm here by myself. Nauna ako dito sa venue namin. Kaya, mag-isa muna ako. I cannot order breakfast because baka may aagaw dito sa aming lugar. Maganda kasi itong space namin dito in the middle. Kasi meron siyang big table and good for us. We can be together in a group. So, yeah, I'm waiting for them. Hindi pupunta. Alam mo naman ng mga yan, hindi magsasabi na hindi pupunta. Hindi lang pupunta. Pagka nagkada gano'n, ibig sabihin pupunta. Walang gumaganyan. Oo, kaya sabi ko, we pray to God, how to talk, how would we know the will of God through prayer? Tapos the last time, ano yung talk natin? Saint. Si Rosalie, no, about the saints. Usapan natin. How do we become a saint? So, today, ang topic natin is about the revelation of God. Kung ano, how did God make Himself known to us. Ang tawag doon ay divine revelation. So, kung hindi nagpakilala si Lord sa atin, if He has not revealed Himself to us, hindi natin siya makikilala. Hindi natin siya, hindi wala tayong capability on our own to get to know Him. Para pang halimbawa, merong langaw dito, unless we reach out to the langaw na, hi, ako ito, hindi talaga tayo magigets ng langaw. Unless we get the langaw and then we train it na ito, sanayin mong ang vision mo dito sa dulo ng pinky ko, and so you would get to know me. So parang ganun din si Lord sa atin. Like, He had to reveal Himself to us. So, in what ways does He reveal? Si Elijah, si Amos, yung mga yan. Sinulat din nila yung mga prophecies nila. And Jesus Christ also Himself has quoted yung mga sinabi ng mga prophets na yon. Therefore, we as Catholics, as Christians, yung mga bago nung dumating na nung time na nila Peter, they did not disregard that. They know that this is part of the deposit of faith. Kumbaga, dahil inano to ni Jesus Christ, kinote to ni Jesus Christ, therefore, it is part of the deposit of faith. We are meant to believe that. And, makikita mo naman, it was said it's just so happened that during the time, nung binigay ni Lord yung story ng creation. Parang iniisip kasi ng people magic eh. Oo. Everyday ba naman? Oo, di ba? During that time, can you imagine kung during the time nila Moses, hindi pa nga time nila Moses, time pa ni Abraham, yung yung pinakaunang mga parang mga caveman pala sila, discover pala nila ng apoy. Tapos biglang ituro mo sa kanila Big Bang Theory. Yeah, true. It is the word of God. Yan, revelation. So God Himself revealed to us. Sila kapitbahay mo. Oo nga. Bakit? So, would you like to read this, sis? Through an utterly free decision, God has revealed Himself and given Himself to man. This He does by revealing the mystery, His plan of loving goodness, formed from all eternity in Christ for the benefit of all men. God has fully revealed this plan by sending us His beloved Son,
our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. So, di ba lagi nila sinasabi sa Mass, parang in the fruition of time. Ganyan. Parang the Lord, our God, parang ininti-inti niya tayo eh. Slowly, the ten revelation of God is actually the sacred tradition and the sacred scriptures. there you go. Which Divine revelation is transmitted through two inseparable means, sacred scripture and sacred tradition. Together, they form a single deposit of faith, flowing from the same divine source and directed toward the same goal, the human salvation. Sacred scripture. ang laging basis niya is Jesus Christ, how He lived. No? This is the reason why, bakit hindi tayo magkaroon ng babaeng pare? So, bakit ba tayo walang babaeng pare? Sabi, dapat sumusunod ang church according to sa ano na naman ngayon ang mga babae, di ba? Culturally, kaya naman natin na. Diba? Na-realize na natin by science na mas matalino mga Babae. mga babae. Wala namang lalaki. Magalit naman si God niyan. Matalino lang sila. May matalino rin sila. No? There are things that ito yung mga apparitions. Okay. Na mga apparitions na ngayon lang natin nalalaman. Kasi nag-appear si Mama Mary, nag-appear si Joseph, nag-appear yung mga saints sa ganito. But these are private revelations na hindi inaano ng church, na sinasabi ng church na, Sige, yun na, oo. Ito na yun, totoo to. Oh, ito yeah. yan." Kasi, among halimbawa sa ilang daang apparition si Mama Mary, yung Fatima, Ang na-recognize. oo, yung Fatima, ilan lang yung recognize. Kasi, there has to be, kumbaga, ang church will see. I-check niya ulit. The originality, anong tawag nun? Authentic ba talaga? Kung nagbubunga siya ng according doon sa, kasi as what Jesus Sinasabi, has said, malalaman mo yung puno kung galing ba sa Diyos o galing sa demonyo according to the fruits. O gawa-gawa lang ng tao. O kung gawa-gawa lang, according to the fruits. On you, ikaw lang at saka siya. But, hindi yun ano ng church na ito, this is the rule for it. Kasi yun yung ano ng church, this is the rule. That is why, for example, yung mga Mormons, yung mga Catholicism, kasi dahil may internet na, Divine revelation belongs to the magisterium, the church teaching authority. This ensures that scripture and traditions are understood faithfully and consistently. Individual interpretation, while valuable for personal reflection, must remain in harmony with the church teaching. This authority is not above the word of the God, but serves it, safeguarding its integrity and transmitting it across generations. understand, okay, let's just talk again. Na parang yun na lang yun na lang yan. Which is true. Yun nga yung nakakatawa kasi sinasabi na, sabi ko sa sister ko na born again, pagka nagsasabi ko, anago, ikal, the eternal significance of it. So, diba? Ano yung basa rito? Let me see. Yan nga, How to pronounce? Anagogical. Not Anagogical. anagogical. Kala ko Anagogical. Kala ko analogical eh. Secret edition. The eternal significance. Talaga nangyaring war, tapos ganito nangyari. Pero, meron pang moral. Nasaan ba? Ang moral lesson ko dyan is Ang moral lesson natin dyan ay hindi ka kung pwedeng paano- mag-power kahit kung malaki ka. Kasi, how and how not to be. yeah. Ano yung naisip ko dyan is, yung maliit is yung nakapuwing mo, di ba? Tapos,
Huwag ka masyadong maging mayabang Oo. malaki ka. Kung magpagmalaki ka kasi ang maliit, yun yung papasok sa mata mo, hindi yung malaki. Nakakabuhay na nakakabuhay. Oh, yun yung nakakapoy. Yun ang nangyari kay Goliath. Tapos, anagogically of our salvation. How would you? Dapat sa panahon na it doesn't matter kung ano mangyayari. Kailangan yung paniniwala. Firm tayo sa Firm ka sa paniniwala. So now, tayo may firm na paniniwala. I don't know how we evangelize people. Like, you know, that's the time when the evangelization is entered. Doon sa ating, sa mga nakakapaniwala. Sa mga So, then, let's talk about, would you like to read it? Tumala. Horeb? Horeb. Which is actually the same bundok, which is Golgotha. Which is the Golgotha. Which, can you imagine, si Abraham umakyat doon, tapos si Isaac, di ba sabi ni Isaac, saan natin kukunin yung, Lamb. meron tayong wood. Oo. Yung wood, pinakcarry niya kay Isaac. Aha. Diba? Parang yung cross. So, parang si Lord has already been, parang pang pinaprepare talaga tayo. Sumunod yung Passover lang. Yes. You have to have a male, unblemished sheep or lamb. Tapos kailangan Pure. ilagay niyo yung blood niya sa door so that death will not get to you. Parang si God has, yung mga yun, yun lang kay Adam and Eve. Si Eve ang naging gateway ng demonyo sa atin. Kasi ang sabi, gusto mo ba maging katulad ni God? In the same way na si Mama Mary became the gateway of salvation. Tinanong siya, gusto mo ba? Sabi niya, kabaligtaran nung kay Eve, I am the handmaid of The Lord, be Siya done naman to ang me. iyong servant. Si Eve, gusto ko maging kapareho ni God. So, pag tinignan natin, when we look at the Bible, yung the Old Testament, lagi siyang may prefigurement of Yeah, the New Testament. So kailangan talaga, basahin natin yung Bible in its entirety or para maintindihan natin. Mas gusto ko ikwento mo na lang. Sis, Sita, interesting nga yun eh. Kasi di ba inutos din si Abraham na i-sacrifice niya yung first sa Isaac nga. Tapos sinabi ng angel no. Kasi naano nila na yung pagka-obedient niya. Yes. Na I was just thinking about it na kung na-sacrifice nga naman talaga si Isaac, so Jesus will not be the first one to sacrifice. Oh. So ngayon, kaya niya inanon yun, inanon ng angel, ini-stop niya na no, para si Jesus lang talaga yung the first in the history na i-ano ni God na yung talaga siyang bilabidsan niya na maano. Oh, ito lang talaga. Oo. Wala na kasi kung sumunod nga naman si Abraham, but then sabi ng angel, it's okay. Saka hindi siya magkakaroon anak. Wala na siyang anak eh. Oh yeah. Our Lord Jesus Christ on the cross. Everyone who looks up to And that's why nga daw, tingnan mo sa medical. Yeah, that is the sign. yung gano'n. Pero ngayon, nakita na naman ako sa Facebook, sabi nila, hindi naman daw kay Moses yun. It was actually, ng mga Romans o mga Greeks na kay Artemis or yung god of women. Right. Parang gusto ko naman i-erase. Sa Bible yun eh. Yeah, whatever, but we believe that one. So, kasi sa medical nga ginamit nila yun eh. Yes. It means that heal, where they believe that. Oh, di ba? Yeah. So, yung naalala ko lang sabi ni si Jordan Peterson. Jordan Peterson. Oh, magaling yun. Isa pa, pero siya Hindi siya Catholic. Yung asawa lang niya. Pero yung naano niya, sabi niya, alam mo, the greatest story ever told is the story of God, the Bible. Pagka naghanap ka pa ng lahat ng ibang stories, parang
parang meron siyang kapareho dun sa mga stories sa Bible. Mm-mm. Parang ito, the supreme sacrifice, Yes. yung love, yung ganyan, parang andun lahat. Ito. So, it is the story of our life. Yeah. But one way to become a saint is what? Sinabi dun sa ano natin, covenant of prayer, and then now we have the scripture. So we have to make sure as mature Catholics, we have to read the Bible. Sabi ko, natutuwa ako. Kasi kahit isang word lang, Oo. bang sinishare ko sa kanila. Oo. Kasi sabi niya, Mami, ano may ginagawa niyo dyan? Kasi inaano nila ako eh. Ah, okay. Investigation mo. Ah, talaga? That's nice. Parang gano'n. Oh, that is nice na nagtatanong sila. Ibig sabihin, at least naman. Kasi Kailan ganun kaya po magtanong talaga yung sila, anak ko? ganun sila sa akin na lagi silang, basta gano'n, kasi kami, open kami sa isa't isa eh. Yeah. Yung That's wala That's kami nice, that's kontakan, nice. alam mo. Kung ano nangyayari sa opisina nila, kinukwento sa amin. Yung mga Close ganun, kayo? mga kaibigan niya. Yung panganay ko 30, going 31. Tapos Lalaki, babae? 26 lalaki. Tapos 30, 26, 20, tsaka 22. Ayaw pa mag-asawa lahat. Yung isa, yung lalaki, meron na siya, nag-propose na siya soon. Pero yung tatlong babae ko, yun wala. Oh, so isang lalaki ka lang at tatlong babae. Ah. Pangalan yung lalaki, which is good. Huh? Lalaki. Oo nga. Paligawan ko yung dalaga ko. Basta. Ako rin hindi pa. Kaya, The Lord equips. kasi first time ko lang. Oo, parang see? Hindi naman, no? Divine revelation. Hindi ba? Ako second. Gusto ko, mami, lalaki pa naman ang iyo. Sasabihin ng mga anak ko isa. Tsaka nung asawa ko. Ano mo yung kahit ba lalaki eh, sabi yung never, yung girlfriend niya, ang tagal na nila, 8 years, never natulog, never yung anak ko natulog sa kanila. Dapat nga ganun. Siguro nung bago-bago, yung babae pumasok sa kwarto. Alam mo yung asawa ko, pinatok sila agad. Oh, talaga. Ginagawa niyo dyan. Ala. Di ganun. Tapos, nung pagkaalis